May buntag sa tanan. Merry Christmas and Happy New Year once again. Pasko pa karon. Kalibutan, wala, luya na kayang kalibutan. That's why sometimes 25 na dayon. No, gihurot. But today's lesson is about the light. Bahin sa kahayag. Nag-ingon ang Ginoo, ako ang kahayag sa kalibutan. Siya lang ang kahayag. Atong hibawan nga karon gitawag nato ning Feast of Epiphany. We are reminded that God has put order na ay kanhaayan nga gihatag sa Ginoo alang sa iyang katawhan. Makasabot galinta sa sinugdanan, masabtan sa nato ang katapusan. Pero kung dili nato masabtan ang beginning, then we will not also understand the end. Ang plano sa Ginoo, Advent, prepares us to understand unsa ang gitawag nato nga Pasko is all about. Ang pag-abot ni Jesucristo, usa ka na ka awesome event of the history of mankind. Nga naman, it changed the situation of man. Siya lamang ang makapabag-o sa kinabuhi sa tao. Paunsa. John 3:3, nag-iingon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Usahay dili ta kasabot. Why? Wala man nato dawata si Ginoong Jesucristo. May ulang tao, gidawat nako, pero wala na to dawata sa kinasing-kasing gayod. Agod, wala ka makakita sa gingarian sa Ginoo. You don't understand what the kingdom of God is. Sa ako nagingon, the coming of Christ is such an awesome event of the history of mankind. It changed the situation of man. Iyang gibag-o ang tagsa-tagsa nato ka sitwasyon. It took away darkness. Ipapahawa niya ang kangit-ngit og naghatag siya kanato og kahayag. It took away darkness and brought light. It changed the situation of man. Now, in 1 John chapter 3, verse 8, nga nagingon, ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayon sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios mao ang pagguba sa buhat sa yawa. To destroy the works of the devil. Kinsa may mag-destroy, ana? We are the one. God gives us the Holy Spirit to combat the works of the devil. One is miani ako, aron makabaton ka mo kinabuhing, madagayaon, o paguba sa mga buhat sa yawa. Madagayaon. Gusto ba nato magkinabuhi ng madagayaon? Yes. Now, in Colossians chapter 1, verse 13. Colosas 1:13. Nagaingon. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidala ngadto sa gingarian sa iyang hinigugmang anak. Giluwas kita gikan sa kangit-ngit. Ing na yung tapat, giliwas kagikan sa kangit-ngit. Epiphany magnifies the revelation of Christ into the world as flesh. Nahimo siyang tao. Agod kita kung natay mga sitwasyon, kung di galing nato masulbad pag-ayo, miinguday ka, sapagkat ako'y tao lamang. A lot of people are here. Nagkalisod-lisod. Sapagkat ako'y
tao lamang. Si Jesus nahimong tao, aming bataana, 100% man and 100% God. Agor kung naatadaan kung mutuo ta, nothing is impossible with God. All things are possible to those who believe. Pero naatay kaaway sa atong circumstansya, sa atong kinabuhi. Diha ka nato, wala tay pagtuo. Diha ka nato, nagduha-duha ta sa pulong sa Ginoo. Kung dili nato mag-grasp gyud pag-ayo nga si Jesus na himong tao, it will be difficult for us also to understand Pentecostes. Atong sabton, or we have to believe that God has been with us. Amin bataana, nga ang Ginoo nag-uban ka nato from the very beginning. Wala taniya biyae. Amin bataana. Ini ang dapat dili ka biyaan sa Ginoo. Confession gihapon na. Wala mabago ang Ginoo bisan ang iyang hunahuna para sa iyang katawhan. In Hebrews chapter 13 verse 8. Si Jesu-Kristo mao gihapon, kagahapon, karon og sa walay katapusan. God doesn't change. That's why in Genesis chapter 1 verse 26, God intended man to be fruitful and to multiply. Gusto sa Ginoo nga natay bunga, naamata sa kahayag, pero gusto sa Ginoo nga makita ang kahayag sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Yes, we are not perfect. But light should shine sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Muning gi-create sa Ginoo 1:26 to be fruitful and to multiply. Usay na-feel na to nga naata sa deserto. Init kayo ang sitwasyon sa atong kinabuhi. Usay naata nagpuyo ta taliwala sa walay makaon. But God told us na kinahanglan nga atong tuhuan that we are living in a water desert and though we are in the midst sa pamin na ay gitawag nato nga pisting. Situation and problems in our lives should not affect us. Dapat dili ni maka-apekto nato. Kinahanglan natin pagtuo. Sa may gihimo nato atong Advent. Naatay paglaom diya sa Ginoo. Naatay pagtuo. Naatay kalipay o naatay gugma. Diha. Total naa sa atong gitawag nga si Jesu-Kristo. It should not affect us. Now, mamati ta aning gitawag nato nga Jeremiah chapter 17. Kay usa kini ka mayo kay ni nga kuan, mayo kay ni nga pagtulunan nga gihatag sa ato. Jeremiah chapter 17 from verse 7. Nga nagiingon, apan panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. Mahisama siya sa kahoy, dool sa tubig, mukuyanap ang mga gamot ni ining ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kung ting-init na, kay dili malaos ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka, og magsige siyag pamunga. Kung kita sa giingon ni Jeremiah, kamahisama ta sa kahoy, daplin sa suba. Meaning, God told us to believe in His Word. Nga miska, ting-init, makuyanap,
sitwasyon sa itong kinabuhi, dili ta matarog pareha sa kahoy. Nga naman, ang source niya sa kahoy, tuwa sa ilalam sa gamot. Nga bisang pag tinghuaw, dili ka maunsa. Sa karami ito sa bukid, naingon gihuaw. Kinisan driver sa habal-habal, mga baldito po. Mangita sa maestro, kaya nga naman, wala may sandaw. Magyapon na sa ato. Nagsalit na si Ginoo nga wala gayong sandaw, aming bataana. Mukuyanap ang iya mga kamot dito sa sapa. Verse 8, balikod ako. Mahisama siya sa kahoy dool sa tubig. Mahisama ta sa kahoy nga dool ta sa pulong sa Ginoo. Mukuyanap ang mga gamot ni ini ngadto sa sapa. Nung nagsalit ta sa Ginoo, dilit siya mabalaka kung ting init na, kung ting huwaw na, kay dili malaos ang iyang mga dahon, kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka. This is what the image of God is. Maning imahin nga giingon ni ini nga bersikulo sa atong tagsatag sa kinabuhi. This is the result of that image. Image we have is the light of the world. Kita ang kahayag sa kalibutan. We are the light. Dili ta pareha sa muron. Nga ituwad mo sige na sad. Kita ka antag pareha nga gahom or similar ability. Now in Romans Romans chapter, ano ba to? 8 verse 11. Wait. Anong Jeremias, mga po na nga, Salmo man. Romans. Romans 8. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Diyos, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab o kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu Santo nga naa kaninyo. Kung magpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu, the same Spirit that God, pareha gyapon ang Espiritu nga niya kanato aming bataana. We can hardly believe that. God gives us authority and power to stand on that verse. The same. Grace upon grace to turn the circumstances of life from darkness to light, turn the course to a blessing. Muna tamahadlok tag Pasko, kay palit kita sa lingin-lingin. Kay basig naitong lunga mabot, it doesn't matter. Sawa na ng lingin para swertihin ka. Sawa ni mo pagswerte, kundi sa katighatag sa imong tayo sa nupiring, mara man ang prinsipyo sa Ginoo. Kusog ko mo tudlo din kay kinabuhi man ko ngayon Wa ko mamilyonaryo, pero bastante ang kinabuhi. Amen, bataana. Muning intensyon of God from the very beginning.
In Romans 11:36, nagingon, kay gikan kaniya pinaagi kaniya og alang kaniya ang tanang mga butang iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Gikan kaniya pinaagi kaniya alang kaniya ang tanang butang iya sa Dios. Amen bataana. Walay ato. Usay kusog kita mo keep ba? Anong tingala ka sa balay nga anong daghan akong t-shirt. Uy, di natin panghatag niya kaya na sentimental value. Bisa nakalanrakas na diya, tuan na dito tanan. Di pa nato ma-release. Nagagmay kayo nga mga bagay nga angay natong himuon. Romans 11:36, everything comes from God alone. Amin pataana. Everything lives by His power and everything is for His glory. Proverbs 16:4, the Lord has made everything for His own purpose. Para sa iya. Living the rest of our life for the glory or for the light of God will require us. Nag-require ang Ginoo sa ato. Nga i-change na to ang atong priorities, your schedule, your relationship, sometimes choosing a difficult path instead of easy. Saan na to pagdala sa kahayag sa Ginoo? How can we bring the light of God? Number 1, we bring glory to God by worshiping Him. Amin ba ta, ana? Ni ata dire aron pagsimba sa Ginoo, dili ta magyamo sa atong problema. Yato bitaw na yung mga prayer, mga workers. Pray. Ang isa nag-pray. Yan ang turno. Pag-ampo, ganyan, yung siya, hilang siya, wala na may bugas. Dili ito tiyaw ang hibati. Tinood yun ti. Ito. Pero nalimot lang siya nga na'y Ginoo. Worship is our first responsibility to God. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Now, turn with me to Hebrews chapter 10, verse 25. Gwapo ning bersikulo. Nag-ingon. Dili nato undangon ang batasan sa pagtigom sama sa gibuhat sa uban. Nagtigom ba ta dere? Magdinasigay hinoon kita. Magdinasigay. Dili maglibakay. Dili magbantay. Magdinasigay hinoon kita, labi na. Kay nasayod ka mo, nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Magdinasigay. Sige ka panglibag, sige kag chismis, huwag kayo moabot pa rin Ginoo. Pag abot sa Ginoo, okay naman na kayo, mukapyot lang ko sa imo. Dili na madalag kapyot. Worshiping God is so important for us. Bringing the light of God in our lives. We bring the light
of God by loving other believers. We bring the light of God by loving other believers. Amin ba tana? Ing naray yung tapad, gihigugma ka sa Diyos. First John chapter 3, verse 14. Nasayod kita nga, nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kay gihigugma man nato ang atong isig katao. Apan, ang wala may gugma anaa sa kamatayon. Kay gihigugma man nato ang atong isig katao. Amin ba taana? Tanaw rin yung tapad, be, kung higugma mo mana. Tanawa. Paglingi. Usay, ulaw-ulaw na yun. Unya imong tapad ay imong kontra. Tanaway imong kontra ba? Tanaway mo tapad nga gigugma sa Ginoo. We bring light to God, number 3, by serving others with our gifts. Nga naatay mga gasa. Neto bitaw, may gasa ding simbahan na. Nay mawala, nay mo puli. Karon pa ko nakarealize, kaya daghan man may muluto dere. Ito mabuang tayong pangita kasi karon nawa na. Agor ko kita, dili na to gamito na atong gasa para sa kaayuhan sa Ginoo. Tangtangon kaniya. Amen ba mo, ana? Muna eksakto. No? We bring glory, we bring light to God by serving others. 1 Peter chapter 4. Verse 10 and 11. Ingon nga maayong piniyalan sa nakailain mga gasa sa Dios, kinahanglan gamiton ang tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa tanan. Gikan sa Dios imong gasa. Gamiton na nato para sa kaayuhan sa tanan, dili sa imong gitawag nga kaugalingon. Serving others. Number 4 is Christ's approval of marriage. It will bring light. Nabasa naman nato ang banay gugmaa imong asawa. Asawa pag submitar sa imong bana kung gusto lang nako. Plain and simple kayo nga giyon sa atong magagahong nga Dios. Og labaw sa tanan, nahimaya ka si Ginoong Hesukristo sa atong pagkinabuhi. Ang tanan area sa atong kinabuhi, ang tanan natong paghimuon, mihatag kaha sa kahayag sa Ginoo. Sa atong pagsulti, sa atong aksyon, sa atong pagkinabuhi. Mao ka ng Ebanghelyo, sa ngalan samahan sa Anak o Espiritu Santo. Amen.